Ganito ang eksena kahapon sa Senado nang marinig ang mga umaalingaw-ngaw na putok na ito. Pasado alas 7 ito ng gabi, bandang 7:45 PM, biglang nagkagulo sa paniniwalang galing sa baril ang mga putok. Ilang sandali pa, sa labas naman ng Senado kung saan nakaabang ang mga DDS o taga-suporta ni Bato, Pasok mga kababayan! Pasok! Magbuwag ba kayo? Pasok kayo mga kababayan! tila kaagad namang na-mobilize ang mga usual DDS hakot na ito. At ang lalaking ito na nagtatawag ng mga kasamahan niyang DDS at iba pa nalulusob sa Senado, isa siyang kilala o notorious na DDS protest leader o agitprop operative. Mga retired general, ano pag hinihintay nyo? Bakit kayo nakatayo dyan? Mga retired general! Bakit kayo nakatayo lang dyan? Pero bago nito, tila tahimik ang lahat. Bago mag alas 5 ng hapon o matapos ang session sa Senado, makikitang paalis na si DDS Senator Ronald De La Rosa. Seryoso ang kanyang mukha at tila may emergency ang kanyang lakad papuntang elevator. Kasabay niya ang kanyang mga staff at security. Isa ring kapansin-pansin ang lalaking ito na sinasabing body double ng DDS Senator. Parehong height, parehong kalbo, parehong outfit at halos pareho pa ang kulay ng damit. Sen, excuse po. Sen, pwede ko magtanong? At kahit kinukulit ng media, hindi natin nagsibato at ayaw magpa-interview. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako i-aristuhin. Ilang sandali pa, lumabas ang kanyang live online at nasa loob siya di umano ng opisina ni 10,000 Alan Peter Cayetano habang sinasabing may planong pag-aresto sa kanya ngayong hapon. Kung pinakikiusap sa inyo, kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Maganda nawagan sa inyo. Ilang oras pa matapos niyan, may mga balita pang nasa loob pa raw ng Senado si Bato. May video clip pa nga siya na nakangisi at tila masaya. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may pinaplano na pala sila. Ang kanyang escape plan o pag-eskapo. At tila bahagi ng kumpas at choreographed crisis ang halos sabay-sabay na pagla-live ng ilang DDS senators. Smells fishy ika nga nila. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Lalong-lalo na itong tila co-conspirators na mag-ating ito, sina 10,000 at si Ate Pia, na masyadong all-in sa kanilang drama with matching patay ilaw or dark room pa. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, "What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito." So sabi niya, "Hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan." Sabi ko, "Well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan." Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Para siguro mabatid ng publiko na may krisis nga talaga. This is my first time to, well, probably second time to do this. And nandito na yung mga putang inang nagrarally. Ewan ko supporter din ba to? Pero this is just outside of the Senate building. Kaya pumunta tayo mismo sa Senado bandang alas 9 ng gabi. Makikita roon ang mga DDS supporters ni Bato. May dala pa silang karton ni Bato at tuwang-tuwa sila na para bang isa itong santong idolo. So let's see. Kilitisin natin. May karton na po kagad. Si Sir Bato, Senator. Ilang sandali pa, dumating si Cavite Representative Kiko Barzaga at kinuha natin ang oportunidad na tanungin siya. Meron pa si... Hello, good evening. Hello, good evening, sir. Good evening.
Anong gagawin niyo po dito, sir? Dadaanan ko lang to check ko because some of my party mates are there. Also from PDP. And syempre, marami akong makakampi doon. Marami akong mga kaibigan doon. Ayon sa kanya, may mass assassination plot daw na nangyayari para kontrolin ng gobyerno ang Senado. Sabi nila is this is possibly an assassination attempt para magkaroon ng bagong Senate leadership. Gusto talaga nilang patayin yung mga senators para makuha na yung numbers Patayin? in order for Mayroon pa kayong intel po dyan, sir? Anong pinanggalingan ng intel na po natin? may mga tao tayo sa loob pero posible yun yung plano nila, patayin yung mga senator para magkaroon ng change in Senate leadership. But we're still investigating. We'd like to know what happened, so I'd like to go inside. Do you have any insider info as to where Plenty of Toto De Rosa now? Plenty of insider info pero sobrang gulo na kasi iba-iba yung mga nagsasabi sa loob. There are multiple different sources. So siguro by tomorrow or the day after there's going to be a complete story. Pero ngayon, there are multiple witnesses from inside. There are people from the outside that's getting information from inside. Tayo lang ang seryosong nagtanong at umusisa kung saan nanggaling ang intel ni Barzaga habang ang mga nakaaligid sa kanya ay puro DDS fans at supporters. Mass assassination attempt, that's, a huge accusation to make. Imposible naman na NBI lang or yung mga tao lang sa loob ang makakapasok at may pagbarilan sa mga senators. Sino pa yung source po natin dito sa mass It's a assassination attempt? secret kasi pag sinabi ko baka mas magulo pa. Pagkatapos ng ambush interview, dinumog tayo ng galit na kultong DDS. Filipino supporter pa ako. Ay, umalis ka dito, Duterte supporter dito. Ganun po ba? Oo, Duterte supporter dito. Pilipino tayo, pero ang hanay lang ito Galit na galit si sir dahil nagtanong ako. Espiya! Espiya! Kasi maano ka dito, Duterte supporter yung mga dito, bro. Umalis ka na lang, bro. Kasi hindi ka pala Duterte. Si Duterte labas! Hindi namin kailangan ito. Please lang, marami dito, bro. Okay, sige, sige. Sa'yo. Tayo kaibigan lang. At pinapaalis sa lugar raw nila. At nangyari yan mismo sa harap ng mga nakabarikadang pulis. Nagtatrat sila ng van, bugbog. Sir, these people are threatening. Pag-iusap ako sa'yo. Hawa ka sarili mo, Brad. Sa galit yung mga Duterte supporters. Baka Sa hanggang saan po yung Duterte supporter line? May pagbabanta pang bubugbugin daw tayo. At hindi lang iyon, may assault pa at tinabig ang phone natin at nalaglag at nangyari yan mismo sa harap ng mga pulis. Video pa eh. Alis mo, Brad. Okay na, sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, Brad. Naninira ka ng phone. Sabi ko sa'yo, umalis ka na, Brad. Ako po ka dito. Again, sa mismong harap yan ng mga walang kwentang pulis na yan. At ang mga kultong DDS pa ang nag-utos sa mga pulis na papaalisin daw tayo. Ang tindi. Sir, parisin mo, sir. Sir, paris ka na, sir. Paris ka na, sir. Umiwas ka rito. Umiwas ka rito. Umiwas ka rito. Tama ka, nagtatragan sila eh. Sige, sir. Mapapawa ka na. Mapapawa ka rito. Ito talaga ang mga Duterte, no? Tinangka nating magsumbong agad sa mga pulis na nakasaksi pero parang wala silang nakita and this made us even more suspicious. Mga DDS ba itong mga pulis na ito? Potential to kang cops? Pabor kay Bato at sa mga nanggugulong DDS sa labas ng Senado? Kaya hindi na tayo nagtaka nang mapabalitang nakatakas na si Bato kinabukasan. Kung ganyan ba naman ang klaseng pulis na nakabantay, hindi katakatakang makatakas si Senator Bato de la Rosa. The vicinity was surrounded by, in our own opinion and based on our own observations, incompetent and uncaring cops. Either they're silently in support of Bato and his escape or they're just there for the money. DDS lang daw dun. Kalain mo yun, para sa lang mga NPA. May kon dito. At bago mag alas 12 ng gabi, nakita natin ang isa sa mga protest leaders ng DDS, si Boy Lighter. Yep, that's the same person na nag-i-incite sa mga kasama niya na pasukin ang Senado kahapon. Tinanong natin kung kumusta si Bato. Ayon sa kanya, nasa safe place daw ang senador. So sa tingin mo, hindi na nahuli si Bato or... Actually, nasa safe ngayon si Bato de la Rosa. Safe siya ngayon. Yan ang sabi sa loob. Nasa safe siya ngayon. Kaya, maganda. yes, at mag-stay kami dito hanggang sa lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Parang sa oras na yon, may alam na sila kung nasaan ang kanilang idolo. So yan na si Sir Bato. Meron na siyang karton.
Ang ending ng drama o tinaguriang staged crisis kahapon, nakatakas lang naman si Bato. Ay, nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Ayon mismo sa Pangulo, walang kinalaman ang gobyerno sa putukan sa loob ng Senado. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan, kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Ayon naman sa NBI Underdirector Melvin Matibag, tinitingnan nila ang anggulong stage o moro-moro ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Legal experts, they belong to legal organizations, sabi nila, pwedeng pailan yung mga yan, either obstruction of justice or harboring a fugitive. Yun, is that a possibility? Wala namang immunity from criminal prosecution ng mga senador. Tama po kayo, ma'am. That is an available legal remedy and legal action. Pero in the meantime, ang pinaka-focus po natin dito yung arrest. Kaya nga po inuulit ko. Sinabi pa ni Matibag na may posibilidad na responsable ang bagong liderato ng Senado. But the people want accountability. They want answers. May nagpatakas ba kay Bato at may kasabwat bang ilang senador? Sir, sinabi po ni Senator Aimee, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po? Nandyan din si Babalina Aimee Marcos na nagpapakalat ng agitprop propaganda tungkol sa assassination plot at parang konektado iyon sa mga pinagsasabi sa harap natin ni Barzaga kagabi tungkol sa mass assassination plot habang nakangisi sila. Who are the targets? We're still checking. So are you trying to turn this into a political crisis moment to try to destabilize the government? What do you mean? Are you trying to capture this moment, yung Bato de la Rosa ICC arrest issue, or trying to exploit this? Is If what I this mean. is an ICC arrest issue, then there would not be gunfire within the Senate grounds because you cannot be arrested while the Senate is in session. So what Gaya rin ng mga DDS lawyers na ito na napansin din ng media ang tila matagumpay nilang mga ngiti. Kaya nga, ang theme of the day namin ngayon is no comment, di ba, brother? We have to invoke our confidentiality lawyer client. Sir, kahit yung presence lang, minsan ba ito? Sabi, sir, Lawyer client po, lawyer client. Dito, tumanggi si Attorney Israelito Torreon na magbigay ng detalye kung nasaan si Bato. Attorney-client privilege daw, but his constant grinning as if he won a multi-million-dollar case combined with his denials and evasiveness shows they know something, that Bato de la Rosa is in a safe place. We will be fully transparent. I'm waiting for the report. Ka-text ko si Secretary Remulla. Give me maybe 2 hours, then we will give you a full briefing, okay? At ang bagong liderato ng Senado under 10,000 Alan Peter Cayetano, it's all deflection and the same kind of evasion. It was a terrible night. I don't have all that information yet. Let me verify it. What you heard, yun din narinig ko. It was a terrible night daw, as if kumbinsidong-kumbinsido siya sa staged crisis kahapon. As for Bato's current whereabouts, may chismis na umaalingasaw mula raw sa kampo ng mga kakampings at mismong si Attorney Jesus Falsis umano ang may tea na namataan daw ang jackpot na si Bato sa NAIA Terminal 3. If true, someone or some people must be held accountable. The investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Eh wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Ayon naman kay former Senator Antonio Trillanes, ang mga circumstances daw ng tila stage crisis kahapon, yung putukan at drama ng ilang mga senador ay baka daw parte ng gimmick ng bagong liderato ni Cayetano. Fortunately, kaya nga, yun lang ang
senaryo may isip natin dito kasi sa dami ng putok na yon, tapos wala pong tinamaan, ano ito? Baka gimmick ito nila Cayetano. So again, the $1 million question, hindi 10,000 ni Cayetano, is nasaan nga ba ang kalbong si Bato? Looks like we will be trying to find answers to that question in the coming days or even months. Ayaw kasi nandun sa Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Lahat yan, trabaho ng senador. Pero ang malinaw, planado ang lahat. From his first appearance sa Senado para bumoto sa Senate kudeta ng mga DDS hanggang sa mga putok na narinig kahapon. Kumbaga, the plan was vote and run. And that's exactly what Bato did. Kaya ngiting tagumpay o ngiting aso ang mga hinayupak na ito ngayong araw.